Magandang araw mga kasangbahay. Bago tayo magsimula ay nais kong ipaabot ang mainit na pagbati ng Police at Your Service sa lahat ng bumubuo ng Bato Cup 3-gun match sa matagumpay na pagdaraos nito. Congratulations po sa lahat ng awardees at congratulations din po sa iyo, sir, for being one of the Metrobank COPS awardees, Police Senior Superintendent Mario Rariza Jr. Maraming salamat, Iris. Ngayong episode ay ibabahagi natin ang mga naging kaganapan sa Monday Flag Raising Ceremony sa Campo Crame. Ipapakita din natin, sir, ang pakikiisa ng Philippine National Police sa 3 araw na pagdaraos ng ADAS 2016, Asian Defense, Security and Crisis Management Exhibition and Conference na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City. Itatampok din natin ang launching ng bagong anyo ng PNP Journal na ginanap sa World Trade Center. Maliban dyan, sir, ay aalamin din natin ang saloobin ng mga pamilya ng mga sumuko kaugnay sa pagpapatupad ng PNP o Plan Tokhang. Ibabahagi din natin ang opinyon ng ating mga kababayan ukol sa project Double Barrel o Plan Tokhang sa Plaza Miranda. At bilang panghuli, tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service! Tagumpay ang Chief PNP Bato Cup shooting match na bahagi ng programa ng pulisya sa patuloy na pagpapalakas ng competence at professionalism ng shooters, partikular sa hanay ng pambansang pulisya. Ang buong detalye, tunghayan niyo po. Pinangunahan ni PNP Chief Director General Ronald Bato Marapon de la Rosa ang awarding ceremony ng Chief PNP Bato Cup 3-gun match nitong nakaraang Lunes kasabay ng flag raising ceremony sa Campo Crame. Ang Chief PNP Bato Cup shooting match ay bahagi ng programa ng pulisya sa patuloy na pagpapalakas ng competence, professionalism and responsible gun ownership ng shooters sa hanay ng pulisya maging sa pribadong sektor. Ang Bato Cup ay 8 araw na shooting competition na isinagawa sa Magnus Frontsight Shooting Range sa Summit Point, Lipas City, Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Shooters and Match Officers Confederation o PSMOC at Match Officers Organization o MOO. Ang Police Regional Office 12 team ang champion sa 3-gun match samantalang ang National Headquarters team naman ang overall champion sa pistol match. Narito pa ang ibang awardees. Para sa Star Rank category, champion si Chief PNP Police Director General Ronald de la Rosa, National Headquarters Team 1,
First runner-up naman si Police Chief Superintendent Robert Poe ng Communications and Electronics Service. Second runner-up si Police Chief Superintendent Edwin Jose G. Nemenzo ng Information and Technology Management Service. At third runner-up si Police Director Benjamin Magalong ng National Headquarters Team 3. Samantala, kasabay ng programa ang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine National Police, Philippine Shooters and Match Officers Confederation at Arms Corps Philippines. Layo ng kasunduan na mas paigtingin pa ang ugnayan ng tatlong ahensya at tulungan ang pulisya na masasain pa ang kakayahan ng pulis sa paghawak ng baril. Ito ay sa pamamagitan ng libreng training at technical support sa training service ng PNP. Yung pong Chief PNP Bato Cup na po sa record holder, record-breaking shooting competition wherein more than 1,000 shooters from all over the Philippines and other parts of the world competed in that competition. Wala pang record na more than 1,000 in the history of the Philippines. So, napakaganda po ang resulta. And for your information, we were able to receive a total of 15 million pesos from that competition, from the sponsors, donors. So 15 million pesos that will be used to enhance the shooting skills of our policemen. Lahat ng regions, lahat ng munitions ay bibigyan natin ng mga reloaders para magpapatuloy yung ating firearms proficiency training. At yung ibang yung sobrang pera na yun, ibibili natin ang bala para gamitin ninyo sa training ninyo. And I am giving instructions to the Director of Disability na ibalik yung ating parang proficiency ASAP. At yung hindi mag-qualify, so kayo, disarmahan ko kayo. You are not qualified to hold firearms. ADAS Exhibit 2016 ay ang launching ng PNP Journal Bagong Anyo na pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Ang kabuuan ng kwento, tutukan niyo po. Pinangunahan ni Chief Philippine National Police Director General Ronald Marapon de la Rosa ang pagkikiisa ng Philippine National Police sa 3 araw na ADAS 2016 ASEAN Defense, Security and Crisis Management Exhibition and Conference na ginanap sa World Trade Center sa Pasay City noong September 28 hanggang September 30, 2016. Iba't ibang bansa ang nakilahok dito para ibida at ibahagi ang kani-kanilang mga ipinagmamalaking security and defense equipment and state-of-the-art facilities. Kabilang din sa nakiisa ang iba't ibang security and law enforcement government agencies tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at marami pang iba. Sa pagkikipag-ugnayan ni Ms. Hosanna Yamamoto sa PNP ay matagumpay na nakiisa ang ahensya para maibida rin ang mga kapasidad ng pulisya. Ang ilan sa mga unit na lumahok sa activity ay ang Crime Laboratory Group, Aviation Security Group, Anti-Cybercrime Group, Maritime Group, EOD K9 Group at Police Community Relations Group. Sa opening ceremony ng ADAS 2016 ay naging guest of honor and speaker si Secretary Delphine N. Lorenzana ng Department of National Defense. Nagbigay naman ng mainit na pagtanggap si Mr. Roger Marriott, Chairman, APAC Expo Limited, at mensahe ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa na inirepresenta ni Police Director Rene Ong, ang Director ng Directorate for Research and Development. Inikot naman ni Chief PNP Police Director General Ronald de la Rosa kasama ang ibang PNP key officers ang iba't ibang booth maging ang exhibit ng pulisya. Samantala, kasabay din ng exhibit ay ang launching ng PNP Journal Bagong Anyo na pinangunahan ni Chief PNP Police Director General Ronald Marapon Bato de la Rosa.
Ang PNP Journal, bagong anyo, ay isang espesyal na edisyon ng PNP Publications na konsepto ni Acting Director, Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz. Tampok dito ang mga bagong direktor at chief ng iba't ibang opisina at unit ng pulisya. Bagong anyo ay nangangahulugang enhanced hard copy na kasintulad ng mga kilalang magazine na may global standard for printed publications. Ito ay mayroong international standard serial number na makikita sa babang kanan na bahagi ng magazine. Ang PNP Journal Bagong Anyo ay may digital form na rin na downloadable sa www.issue.com para sa mga netizens. You may also log on to issue.com or you may create an account and search for the PNP Journal and start reading. You can also access it via the app. Pinapanayam ng pulis at service team ang mga pamilya ng mga sumuko sa Oplan Tokhang sa Barangay 307 at 309 sa Quiapo, Manila para alamin ang opinyon at saloobin nila tungkol dito. Panoorin po natin ang report na ito. Isa sa pinakabising lugar sa Kamaynilaan ng Quiapo. Nandirito ang iba't ibang klase ng tao. Nagnenegosyo man o residente ay matatagpuan rito. Dito ang ibang lugar ay halos wala ng puwang sa dami ng tao at populasyon. May mga bahay na dikit-dikit at ang ilan ay prone sa mga iligal na aktibidad tulad ng paggamit o pagtutulak ng shabu. Kaya naman walang tigil ang ating pulisya upang mapagbago ang mga ito. Sa kasagsagan ng kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga, naisipan ng pulis at your service team na dayuhin ang maliliit na barangay rito upang alamin ang ilang mga pamilyang natokhang, ang kanilang pag-amin at kasalukuyang pinagdaraanan. Unahin natin ang sa barangay 309. Pagod po dahil po marami po nagbabago. Sa isa na rin po kami dun. Natututo na rin po kami nagbago unti-unti. Kaya po kami nag-ano ngayon. Kasi yung mga anak nga namin po. Kaya ngayon po nakapag-ipon na kami para sa mga anak namin. Balik kusang sumuko po kayo? O Kusa po. umamin? Kusa po. Ako. Hindi po kami pinili. Kusa po kami sumuko sa mga ano. Bali, ano po yung ginagawa niyo before mo? Wala na po. Inalagaan ko na po mga anak ko. Tapos yung mga pera na pupunta sa amin, iniipon na po namin. Ano yung tinry niyo dati mo? Drugs po talaga. Particularly siya po? Opo. Mga ilang buwan po kayo bumamit ma'am mo? Mga ano ba, mga 18 years old po ako. Since kailan ka po nakikipag-coordinate sa mga pulis mo? Since po nung umpisa po ng Oplan Tokhang dito. Maraming salamat po dahil po sa tulong na pagbabagong ginagawa nila sa amin. Yun lang po. Okay naman po yun. Para pabor din naman po sa mga ano yun, yung gustong magbago, yung gusto nilang ayusin yung sarili nila. Kasi mas makakatulong din naman po yun. Masasabi natin na nakatulong po sa pamilya mo ma'am? Okay naman po. Kasi as of now, tutusin, dalawa kami dapat ng asawa ko kasi asawa ko may trabaho na. Katrabaho na siya ngayon. So, ako na lang yung nag-ano ngayon para at least natuloy pa rin yung ano namin na masabi na nakikiisa kami sa kanila, walang problema. Bali, ilang linggo na po kayo nakikisa sa barangay taka sa pulis? Almost, yung ano na, pang ilang session na po, pang-apat na session na po namin. Oh, when we say session, ano yung ginagawa? Simula po nun, doon sa unang pag-register namin hanggang sa pag-type, lahat. Opo. Andun na po. In return, ano naman po yung nagagawang medyo kabutihan ng barangay taka ng pulis naman sa inyo? Medyo mas naiwasan din po yung mga maraming mga loko-loko na nababawasan naman din po. Taka yung takot na wala sa pulisya, Apo. sa barangay? Nagkakaroon ng pagkakaroon ng cooperation pare-parehas. Nung wala pang Oplan Tokhang, anong pakiramdam niyo whenever you see barangay Tano o kaya pulisya o mga pulis? Wala naman po. Kasi alam naman namin na safe naman kami lalo na din sa barangay namin. Maayos naman po dahil lahat naman ng tao nakikiisa naman po sila. May violation ba kayo nagawa, ma'am? Wala naman. Dahil sa Tokhang? Wala naman din po. Sabi nga, Bakit kasama, ma'am, doon sa Tokhang? kasi noon nga dati, di ba, dahil nga doon, nagkaroon ng bisyo. E di sabi nga, at least may improve dahil may baby din ako. Gusto ko rin baguhin yun, gusto maayos. Gisyo. Pero ano yun, parang dalian lang? Apo. Anong gisyo, ma'am? Nag-take po ako ng drugs. Shabu o marijuana? Shabu lang po. Shabu. Ilang weeks, ma'am, o months?
Year ago na, matagal na. Pero ngayon okay na yan. Okay na. Nag-i-improve naman na po. Bale, ano yung patuloy na ginagawa niyong pakikipagtulungan dito, ma'am? Kapag pinapatawag kami sa barangay, dun sa sa Oplan Tokang na yun, nakikisa na lang kami, sumasama na rin kami. Kasi para at least, para din naman po sa amin yun. Medyo nabawasan dahil maraming ang sumuko at natakot. Siyempre, baka isa sila sa mawala sa mundo, kaya sumuko sila lahat. Dahil ang laki ng bawas namin dito sa barangay na yun dahil takot na sila. Sobrang takot na nila. Mula po nung pinatupad yun, mga ilang dosena of the answer yung sumuko sa inyo? Sa amin, nasa 300 eh. Oh. Ilan po yung populasyon ng barangay niyo, sir? Umaabot na sa 1-2. Ayun, binibigyan namin ng hanap buhay kung gusto nila magtrabaho, mag-vendor, pwede na. Binibigyan namin ng hanap buhay dyan sa laban, minsan parking. Yun, para... Paano, sir, natin namomonitor kung seryoso silang tumutupad na hindi na sila gagamit ng illegal na droga? Umiikot naman kami. Mga barangay, nakikita naman namin yung galaw nila. Hindi naman kami nagpapabaya sa ikot. Umiikot kami, para sinisilip namin kung nasan sila. Nandun naman. Tama naman yung mga ano namin. Sa ngayon, sir, ano yung natitirang na-encounter niyong problema na lang dito sa barangay? Yan nga lang, yung snatching lang sa labas, sa avenida, yung mga pickpocket, yung mga ligaw na sa lugar namin, hindi naman mga dayo. Papasalamat kami sa mga pulis at tinutulungan din kami sa mga ganitong tokang na yan. Tatanungin ko lang kung babor po kayo o hindi dun sa isinasagawang Oplan Tokhang ng PNP mo. Pabor po ako. Pabor po ako, sir. Kasi unang-una, nabawasan na kami ng maraming mga adik. Pangalawa po, yung iba naman po, nagbago na. Yung iba naman po, naano na po sa mga pamilya nila, ganon. Yung nagkakasundo-sundo na sila. Kaya mas maganda rin po yung nagawa ni Presidente Duterte sa mga ganyan pong mga aktibidad ng mga shabu-shabu. Bilang isa sa mga aktibong tumutupad dito sa barangay niyo, ma'am, ano yung masasabi mong magandang dulot nito? Lalo na dito sa nasasakupan ng barangay niyo, itong Oplan Tokhang. Maganda po. Maganda po yung kalalabasan kasi unang-una, para-para naman kami yung tumutulong-tulong dito. Lalo na po yung nasasakupan natin mga pulis na talagang sama-sama kami tumutulong sa mga pagbabago ni Presidente Duterte. Pwede ka magbigay, ma'am, ng pinakatrabaho mo po dito sa barangay? Ang trabaho ko lang po dito sa barangay bilang tanod. Ako po yung tumutulong po sa mga pulis-pulis na kumuha ng mga kakilala kong mga dapat na kunin, yung katulad ng tokang, yung mga adik. Iniimbita ko po sila rito sa barangay po namin. Yun po yung aktibo ko na talagang pinupursige ko po sila na sumuko po sila rito sa barangay po namin. Samantala, sa Barangay 307, Para sa akin pabor ako. Dahil napagbago ko na ito eh. Kung wala to, hindi siguro hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ako sa kagaguhan ko. Oo. Ano po ba yung kagaguhan yun? Siyempre, sa pamilya ko, hindi ako nag-iingreso. Dito ako natutulog sa kalye. Ngayon, nung napagbago ko, nakapag-iingreso ako sa asawa ko, tuwan-tuwa sa akin. Nakaganda para sa akin dahil maganda na ang ko, hindi na ako agam-agam na pag natutulog, baka mamaya bigla lang kung Kasi yung tama niyang na yan, ang bato na yan, lagi kang kabado. Laging akala mo, meron kang maano sa'yo, kaya sa ngayon, panatag na yung buhay ko. Panatag na yung kinalalagyan ko sa ngayon. Ilang linggo na po kayo nagbabago? 4 na buwan na. 4 na buwan? Okay po. Ayos naman. Kahit na ngayon magpa-drug test hanggang ngayon, siguro pwede na ako ngayon. Pabor po. Bakit po, ma'am? Kasi napabuti nga po sa amin. Napahinto kami sa bisyo namin. Ganyan. Ano po yung magandang dulot nito sa sarili niya at sa pamilya niya, ma'am?
Sa amin, dati lagi ka walang pera, ngayon meron. Kahit pa paano, meron ka ng pangkain, hindi ka na nagmumukhang kawawa. Opo. Ilang buwan na po kayo nagbabago, ma'am? Magki 3 months na rin. So, pasalamat ko kay Medyo sa ginawa niya rin sa amin, sa barangay namin, yan, sa mga kagawad. Ganun. Napaganda kami, kahit pa paano. Pabor po kayo o hindi doon sa ipinapatupad po na Oplan Tokhang ng PNP po tangan ng barangay niya rito? Opo. Palakas pa ka. Opo. Ano po yung kabutihang na idulot nito sa sarili nyo, takas sa pamilya mo, kuya? Maganda yung dulot na to sa inyo. Opo. Bali, ilang buwan na kayong nahinto po doon sa bisyo? 8 buwan na. Walang buwan. Dati po? Ay, dati. Opo, dati. 3 taon. 3 taon. Kahit na paano, nabago naman po Opo. yung buhay. May asawa na po kayo, pamilya? Patay na. Anak po. Buhay pa. Anong plano nyo ngayon, kuya? Tuloy-tuloy lang yung pagbabago? Opo. Ang masasabi ko lang, dito sa barangay namin, sa barangay 307, medyo nabawasan ng mga adik na lumalaganap dito, pero kahit pa paano, ang laki ng takot at nadulot ng kagandahan ng Oplan Tokhang na imbis na sa gabi, pakalat-kalat sila, nakukuha nilang umuwi na ng maaga at halos medyo naging peaceful na ang lugar namin pagdating sa mga drug. Dito sa barangay namin, malaking pasalamat kami, lalong-lalo na kay Major at sa mga kapulisan na nagagampanan ang mga tungkulin nila para sa Oplan Tokhang na maging maayos at namomonitor nila ang mga adik na sa araw-araw na nag-iikot dyan. Ako, pabor ako doon. Kasi ako, tanod ako rito. Ngayon, nagtitake ako niyan. Pero buhat nun, siyempre yung halagang 100, 200. Imbis na pang tira mo pa, wala na. Yung baga, ang dating, robbery papa na lang, kakain mo na lang. At least, tumaba pa, gumawa po pa tayo ngayon, sir. Yun ang ano ron, tsaka yung utak natin maayos na, sir. Tsaka wala tayong pinangangambahan. Hindi na tayo katulad no na nang bababae, puro na lang tayo sa isang ano na lang, isang asawa na lang. Sir, pwede ka magbigay mensahe sa barangay nyo, takas sa pulisya? Sa PNP dito sa Plaza, siyempre maganda dahil si Major tinulungan kami para makapagbago. Tapos yung barangay namin dito, sa pumuno ni Chairman Boy at ni Kagawad Alvin at lahat ng kagawad, tinulungan kami para magbago. Mabuhay ang ating pambansang pulisya, partikular sa Plaza Miranda PCP sa kanilang efforts na mapagbago ang mga sumusukong ito sa Barangay 307 at Barangay 309 sa Quiapo. Katuwang ang mga taga-barangay para sa dakilang layunin na mapagbago ang ilan nating kababayang naliligaw ng landas. Sa hindi paggamit ng dahas ay maaari ring mapagbago ang ilang pasaway sa ating pamayanan. Basta tulong-tulong sa Oplan Tokhang, mapapaayos din ang bawat pamilya at barangay kahit sa maingay, masikip at bising-bising mga kalye ng Quiapo. Pinasyalan namin ang 4 sa pinakabisi na kalye sa lungsod ng Maynila, ang Quiapo, at inalam ang reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan sa mga programa ng PNP. Narito ang panayam ni Police Inspector Christopher Dulagan tungkol sa mga isinagawang operasyon ng PNP kontra illegal na droga. Mapa Biyernes o Linggo o maging ordinaryong araw man, isa ang Quiapo sa pinakamataong lugar. Kaya pinuntahan ng Police at Your Service Team ito upang alamin ang saloobin ng ating mga kababayan ukol sa Oplan Tokhang. Ako pabor para malipo yung mga lahat ng masasama. Gusto ko nga pwedeng ituloy para malipo lahat yung mga nag-aadik. Oo, tama lang. Para may iwasan yung krimen sa bansa. Kaso lang mali yung pumatay ng tao. Okay lang yun para munlad naman yung bansa kahit pa paano. Para mabuhasan yung mga krimen sa bansa.
Yun nga, yung pagpatay ng tao ng walang laban. Yung mali. Huwag naman sanang ganun kasi anong tao rin yun. Papatay nila ng ganun. Dapat ikulong na lang nila. Sa akin lang pabor ako. Bakit po tayo? Bakit? Parang na-video na basbosan yung mga adik, yung mga mag-snatcher, yung mga illegal na. Kung sa akin lang, okay lang po. Pwede na rin. Tuloy din. Magandang umaga mga nanay. Gusto ko lang pong tanungin kung ano po yung opinion nyo, kung pabor po ba kayo sa ginagawang oplang tukhang ngayon ng pulis? Oo naman, pabor ako doon. Mas maganda kasi mas mas tahimik na sa atin. Katulad dati na di ka makakalakad ng walang kasama. Unlike ngayon, kahit kami lang nakakalakad na kami kasi mas safe, mas secured na kami sa place. Unlike before. Mas maganda ituloy kasi mas yung mga susunod na mga henerasyon, mas secured na yung mga bata kaysa kahit maglakad sa kalansangan na kahit hindi kasama ang mga magulang, mas para sa akin mas okay. Magandang umaga po, nanay, tatay. Gusto po naming malaman yung side nyo kung in favor po ba kayo sa ginagawang oplan tukhang ng mga pulis? Okay naman, mas gusto ko yun para mabawas-bawasan yung kasi sa maraming krimen na nangyayari dahil dyan sa droga eh. Diba? Ngayon meron medyo nabawasan siya. Ganun. Pero meron pa. Meron pa rin, hindi naman talaga mauubos agad-agad yun eh. Diba? Tuloy ang laban. Oo, siyempre, kailangan ituloy yan. Mas maganda, tuloy-tuloy ang ang drug war na yan. Ayos lang po, okay lang. Nakakatulong naman. Maganda rin ang nagaganap. Wala na masyadong adik. Okay lang ang Kaya po tayo? Okay rin. Wala nang magnanakaw, walang mga mandurukot. Ganun. Tatakot sa PNP. Takot sa mga pulis. Kasi may batas na talagang ahatol sa kanila eh. Tuloy ang laban para sa kapayapaan, katahimikan, kagandahan ng bayan. Yun naman ang gusto ni Digong eh. Diba? Tuloy lang ang laban. Pabor po ako sa oplan tukhang ngayon. Bakit po, nay? Bakit po? Para masog po ang mga adik. Mabawasan yung paggamit ng droga. Dito po sa Quiapo, ano po yung napansin yung epekto mula nung sinimulan yung oplan tukhang po sa Quiapo? Nabawasan ba siya o ano? Nabawasan po. Kunti na lang po yung napapansin namin na paggalagala na kailangan po itutuloy para mas lalong safe ang mga komunidad. Mas gusto ko po ang patakaran ngayon kaysa dati. Para safe ang mga tao sa paglalakad nila, walang takot or walang kaba. Pabor po. Bakit po? Bakit po? Siyempre po para po mabawasan yung mga masasamang tao dito sa atin. Sa Quiapo po, ano po yung napapansin yung epekto mula nung sinimulan yung oplan tukhang? Tumatahimik na eh. Medyo wala nang ganong gumagamit ng droga. Magandang umaga po, nay. Gusto po naming malaman kung pabor po ba kayo sa ginagawa ng kapulisan sa programang oplan tukhang laban sa illegal na droga? Oo naman, para maging malinis ang ating mamamayan, yung mga matatanda, hindi sila maapektuhan ng ganun sistema ng droga. Yun ang aking na tama naman ho. Kasi masama katulad niyan na maraming ninanakawan kasi mga magnanakaw, mandurukot, kasi kung hindi sila ng droga, wala yatang ganun na nangyayari. Ang akin lang naman, para sa akin lang ho, yung ang kapulisan naman ho, hindi dapat
basta-bastang manghuhuli o papatay ng mga drug addict, yung hindi nakakasiguro sila na mga nagbebenta ng drug addict. Dapat ho yung malalaking tao ang hinuhuli nila kasi kawawa naman ho yung mga maliliit na nabibiktima din lang sila. Halos lahat sa aming nakapanayam ay pabor sa Oplan Tukhang sa magandang pagbabagong dulot nito sa ating pamayanan. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita naman po tayo sa Tondo at Divisoria. Narito ang mga mainit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Umakyat rin ng pwesto ang 3-time runner-up PNP responders, kapantay ng BOC Transformers at HOR Solons na may malinis na 2-0 win-loss record matapos gibain ang NHA Builders at patikimin ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo sa score na 82-75. Hindi na pinaporma pa ng responders ang Builders sa lahat ng quarters sa pangunguna nina Seasons 1 and 2 MVP Olan the Sniper Umiping na may 28 points at si Harold Santa Cruz na may 21 points at 8 rebounds kaya tinanghal na best player of the game. Hindi pa maisa publiko ang bagong narco list na hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ilang hindi pa nare-resolbang detalye. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, may mga pagkakataon na hindi magkasundo ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency sa mga personalidad na kasama sa naturang listahan. There are instances na, halimbawa, nakikita ng PNP na ito i-pusher ito. Tapos mamaya-maya, pagdating naman sa ibang agency, sinasabi nila na asset namin yan. So, kaya nagkakabangga-banggaan minsan. Gayunman, sinabi ni General Bato na hindi ito magiging hadlang sa hangarin ng pamahalaan na alisin ang ilegal na droga sa bansa. Tiniyak din ni PNP Chief na isinasa ilalim nila sa maigting na validation ang bawat impormasyon bago ilabas sa publiko. That's normal. Mechanics yan ng intel community. Mayroon talaga nagbabanggaan. Not for any reasons, kundi talagang fluid yung situation ng environment. Very fluid. Pansamantalang inilipat kagabi sa Philippine National Police Custodial Center ang 4 na inmate na umano'y kasali sa naganap na riot sa Building 14 ng maximum security ng New Bilibid Prison noong September 28. Kabilang dito sina Ruben Tiu, Clarence Dongail, Edgar Cinco at Tomas Doninia. Si Doninia ang binanggit ni JB Sebastian sa kanyang affidavit na sumaksak sa kanya. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group na pansamantalang manatili ang mga ito sa Camp Crame habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Initially, ang sabi sa akin ng director ng CIDG, i-request niya para makukunan niya ng statements dito sa loob ng Crame. Yun ang sabi ng CIDG. Sa part of the investigation, para malaman kung anong nangyari sa loob. Sinabi pa ni General Bato na pinayagan na rin niyang dalhin ang mga ito sa PNP upang hindi na maulit ang insidente. Everyday kasi nakikita-kita yung mga grupo na yan, baka ma-agitate sila, magkakaroon ulit ng riot, away, girian. So to avoid siguro ng girian, to diffuse the tension, ihiwalay muna sila para hindi masyado mainit sa loob. Nasa 300 tauhan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang nagmamando ng EDSA sa ngayon. Ayon kay PNP HPG spokesperson, Police Superintendent Elizabeth Velasquez, 4 na mabuhay lanes din ang bubuksan nila bilang alternate routes para sa mga motoristang magmumula sa NLEX patungo ng airport, SLEX at Cavitex nang hindi dadaan sa EDSA.
ito yung alternate route, no, without flying sa EDSA. So, because of we are expecting heavy traffic for the months, nagbukas kami, actually, binukas na namin to, no, yung 4 na linya. So, from 17, may 4 kaming binuksan from north to south and south to north. Ang Route 1 na mula Balintawak ay dadaan sa Samson Road, C4, hanggang makarating ng Rojas Boulevard patungo ng destinasyon. Babaybayin naman sa ikalawang ruta ang Balintawak, A. Bonifacio, Dimasalang, Quezon Boulevard, Loton hanggang makarating ng Rojas Boulevard patungo ng destinasyon. Mula Balintawak naman patungo ng Mayon Street, Welcome Rotunda, Vicente Cruz, Nagtahan, Osmeña Highway hanggang SLEX ang Route 3. Habang ang Route 4 naman ay mula Balintawak na dadaan naman ng Araneta Avenue, N. Domingo, F. Manalo, Panaderos, Pedro Hill, Quirino Avenue, Plaza Dilao, Osmeña Highway hanggang SLEX. Hihilingin din ng HPG sa mga mall owner gawin na lamang na 2 araw ang kanilang weekend sale, ngunit pahahabain naman ang operating hours. Kasama rin sa ipaayos nila ay ang pagpapark ng mga sasakyan upang hindi makaabala sa traffic sa EDSA. Very optimistic, no, napapayag sila kasi this is for all of us, no, kasi sila din makikinabang din naman sila rito kung sakali, no, kasi talaga makakapunta ng maluwag lang yung ating mga tao na hindi sila masyadong ma-delay sa traffic. Siguro proper coordination lang. Patuloy na nadaragdagan ang pangalan ng mga celebrity na nasa drug watch list ng National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO Acting Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, bunsod na rin ito ng mga bagong impormasyon mula kina Sabrina M. at Krista Miller. Sa ngayon ay nasa 54 na showbiz personality na ang nasa naturang listahan, ngunit hindi kasama dito si Mark Anthony Fernandez na nahuli sa Pampanga dahil sa pagdadala umano ng 1 kilo ng marijuana. Itong mga listahan natin habang may nahuhuli tayo gaya nung itong nahuli recently sa Quezon City, no. Every time na may mahuli tayo, meron silang siyempre sasabihin kung sino yung binabagsakan pa nila. So nadadagdagan pakunti-kunti yung mga listahan natin. Yung iba naman consistent na mention. Tiniyak naman ni Albayalde na sumasailalim sa masusing validation ang mga natatanggap na impormasyon upang makatiyak na tama ito. Patuloy din ang panawagan ng General sa mga TV network at talent centers na kusa ng isuko o isailalim sa drug test ang kani-kanilang mga artista upang hindi na umabot sa oplang tukhang. Nagpaalala naman si Albayalde na hindi maituturing na credible ang isang drug test kung walang kaharap na pulis o hindi isinagawa sa PNP Crime Laboratory. Self-serving yon, no? Pakuha ka sa isang clinic na sinabi mo ganito ganon tapos negative ka. Self-serving yon. Well, you do it in front of a witness, yung credible witness. Nasa mahigit 2,000 kaso na ng death under investigation o mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ang naitatala ng Philippine National Police simula July 1 hanggang October 4. Karamihan sa napapatay ay mga kriminal at individual na iniuugnay sa kalakalan ng ilegal na droga sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabila ng tumataas na bilang, nilinaw ni National Capital Region Police Office Acting Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde na walang death squad o grupong gumagala sa Metro Manila upang magsagawa ng pagpatay. Walang ganong order. Ang order sa atin is we put up a dedicated focus teams that will go after high value targets on illegal drugs. Yes, yung mga high value targets, these are the suppliers, yung mga big time. Kaya parang yung ating para ma-complement yung effort ng ating PIDEA at saka ng ating AIDG. Ipinagmalaki rin ni Albayalde na nagiging matagumpay ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs dahil na rin sa pagtatrabaho at kagustuhan ng PNP na mawakasan ang problema, habang tiniyak ng General na hindi nila ipinagwawalang bahala ang mga insidente ng extrajudicial killings sa bansa. Meron tayong check and balance dyan. Yung sinasabing nating check and balance, doon pumapasok yung ating investigation like yung ating Internal Affairs Service, even the CIDG, even the NBI. Mahilig ka bang tumakbo o di kaya sumali sa mga fun run activity? Ito ang nababagay sa iyo. The Running Addict
Takbo kontra iligal na droga na may kasama pang obstacle course. Ang programang ito ay hatid ng Philippine National Police, Police Community Relations Group sa pakikipagtulungan ng Pinoy Aspiring Runners. Ang The Running Addict, takbo kontra iligal na droga ay gaganapin sa CCP Complex, Pasay City sa October 16, 2016. Sa mga nais makaisa sa pagtakbo para labanan ang iligal na droga, magparehistro sa iba't ibang registration sites na naka-flash sa TV screen nyo. O kaya naman ay pumunta sa opisina ng Police Community Relations Group sa loob ng Campo Crame. Para sa iba pang detalye, mag-text sa 0915-842-5951, 0998-86-96146 o sa 0977-73-07651. Halina at tumakbo para sa iisang misyon, ang labanan ang iligal na Patuloy po nating suportahan ng Philippine National Police ang programang Project Double Barrel o Plan Tokhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong magatubiling dumulog o report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ng Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari din po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untbweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Irish Lane Serrano ng Directorate for Comptrollership. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato M. De La Rosa, sa Acting Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Mario Rariza Jr., Deputy Director, PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service!